Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang ating pong narinig na patotoo ay bahagi ng ating paghahanda sa ating pong nalalapit na First Fruit Offering. Ang topic po natin sa First Fruit Offering po natin ay Generations of Blessing. Nais natin ilipat yung pong ating pong natutunan at yung pagpapala ng ating Panginoong Diyos sa ating mga anak. Kung kaya, meron po tayong inihanda na mga alkansya na nabigay na po kami sa mga bata na nandoon sa taas. Kung kayo po ay wala pong anak na nandoon sa itaas at nais ninyo na turuan ang inyong mga anak na magkaloob sa ating pong Panginoon na maaga pa para hindi nahihirapan ng mga pastor sa pagtuturo. Kapag lumaki na kasi, kapag tumanda na, mahirap ng turuan yan. Ang tingin ko, bata mas madaling turuan eh. So, yun ang gagawin po natin. Turuan po natin ang ating pong mga anak. Magsalita po tayo ng mga experience natin tungkol sa pagkakaloob at sa ganon, hindi niya hihiwalayan yun. Pag malaki na siya, kahit saan siyang church, hindi na mahihirapan ng pastor na magturo po sa kanya sapagkat naturuan na natin siya sa atin pong tahanan. Meron na lamang ilang available. Ilan na lang? More or less na lang. Dati, kulang-kulang mahigit yan. Ngayon, more or less na lang ang nandiyan dyan. Pero meron din po tayo para naman doon sa mga may trabaho na, mga nanay, tatay na dyan, meron din naman po tayong sobre na available na rin po dyan. Huwag muna natin ibibigay, paghandaan pa natin, May 1 pa naman yan, at pag-pray po natin mabuti, katulad ng sinabi ni Brother Ninyo, maluwag sa loob natin ang ipagkakaloob po natin sa atin pong First Fruit Offering. Narinig natin ang patotoo ng mga tatay. Nagpasimula nung Friday midday, evening worship, ngayon, next week naman, nanay naman. Maririnig natin patotoo. Hindi ko alam kung sino yung naka-schedule na nanay dito. Pero pagkatapos ng next Sunday, sa third Sunday naman po, mga kabataan naman. At abangan nyo yung huli. Yung huli naman, mga bata. Bata. Ano kaya sasabihin ng mga bata? Pakinggan po natin ang mga patotoo na atin pong inihanda. Okay, mag-aral po tayo. Ang pinag-aaralan po natin, series po natin, Book of Hebrews, The Superiority of Christ and Christian Faith. Marami na po tayong natalakay dahil last year pa natin tinatalakay ito. Kung di po ako nagkakamali, early October ay pinasimulan po natin yan. Ngayon ang atin naman pong tatalakayin ay the new and better covenant na makikita po natin sa Hebrews chapter 9 o chapter 8 verses 1 to 13. Magsimula po tayo sa isang ilustrasyon. Ito yung normal na labor contract dito. Tama ako, di ba? Ito yung normal na labor contract dito. Yung first party, yun yung iyong employer. Yung second party naman, yun ay ikaw. So magkakasundo kayo. Halimbawa, example lang mga kapatid. Halimbawa, ang company mo ay ADNOC, isang oil company. Pagkatapos, ito ikaw, Juan de la Cruz. Ngayon, ang provision sa'yo na ibinigay ay 3,500 AED. Yan ang trabaho. Halimbawa lang naman. Yan ang basic na ibinigay sa'yo. Okay. Pagkatapos ang 3 taon, magpapalit ng kontrata. Ngayon, ADNOC pa rin, pero ang ibibigay, 10,000 dirhams. Papayag ka? Abi, siyempre. Siyempre naman. 3,500 Pagkatapos ngayon ay 10,000 dirhams. Abi, siyempre naman. Sino ba naman ang hindi papayag dyan? Mga kapatid, ito po ang pag-uusapan po natin ngayon. Ang sabi ng ating salita ng Panginoong Diyos, tingnan ninyo. For if the first covenant, merong tinatawag na first covenant. Pagkatapos, had been faultless, there would have been no occasion sought for a second. So, for finding fault with them, he says, Behold, the days are coming, says the Lord, then when I will effect a new covenant. A new covenant. Pag-aralan po muna natin kung ano ibig sabihin ng salitang covenant. In general sense, ibig sabihin ng covenant, simply binding agreement, compact between two or more parties. In legal terms, it is formal sealed agreement or contract. Katulad nung pinakita ko sa inyo. Pumirma ang ADNOC, kung sino mga HR dyan, pagkatapos pumirma ka, yun ang kasunduan po ninyo. So yun, basically, yun po ang ibig pong sabihin ng covenant. Sa Biblia naman, mga kapatid, merong tinatawag na covenant, contract, agreement between man and man. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Halimbawa, marriage. Ang tawag sa marriage, mga kapatid, hindi po, ngayon, ang tawag doon, certificate na lang eh. Noon, pinipirmahan po namin, kontrata. Ngayon, pansinin ninyo, yung mga kinasal ngayon, siguro mga 10 years ago,
Nabago, binigyan ako nila, sabi, bakit certificate na lang ito? Yun ang yun ang nasa NSO ngayon. Certificate na lang. Hindi na contract ang nakalagay. Pero noon, mga kapatid, covenant yan. Marriage is a covenant. Kasunduan. Ano ang ibig sabihin ng kasunduan? Ibig sabihin yan, mga kapatid, ito gagawin ko, yan ang gagawin mo. Yung ganun lang yun eh. Party, parehas kayo eh. Parehas lang kayo. Walang pagkakaiba. Andiyan ang marriage covenant, andiyan ang covenant ni Jacob kay Laban, andiyan ang covenant ni Isaac kay Abimelech. Yun tinatawag na man and man covenant. Pero meron pa isang klaseng covenant. Ito po yung tinatawag nating God and man covenant. Yung man-to-man covenant, pantay lang. Pantay lang kayo. Ito gagawin ko, yun ang gagawin mo, magkasundo tayo. Yan lang. Papayag ka ba? Parang gano'n. Kasunduan tayo. Papayag ka ba? Yun po yung tinatawag natin, man-to-man covenant. Ngayon, ito naman, problema. Ito naman ang God, the Creator. Ikaw, creature ka lang. God, Creator. Anong klaseng covenant naman yan? Ibig po sabihin ng God, Creator, iba. Iba doon sa ganun. Iba doon sa dito. Ibig po sabihin ng covenant na yan, mga kapatid, ako lang mag-i-stipulate ng terms and conditions. Sabi ng Diyos. Ako lang. Hindi kita bibigyan ng option. Yun po yun. Hindi binigyan ng Panginoong Diyos ng option ng tao, Lord, pwede ba ganito? Hindi. Sabi ng Panginoong Diyos sa kanyang covenant, ito ang gusto kong mangyari, bahala, tatanggapin mo o hindi. Ganun po yun. Bakit? Creator siya eh. Creature ka lang eh. King, vassal ka eh. Ikaw, so hindi pwedeng hindi pwedeng pong parehas. So, magkaiba po ang covenant ng tao sa tao at ng tao at ng Diyos. In scriptural terms, it is an agreement between God and man, initiated by God. Ang Diyos ang initiate. God chooses to reach out to man and offer him an agreement. Galing sa Diyos lahat ng terms and condition. Galing sa Diyos yan. In-offer niya sa tao. Simply stated, God says, if you will do this, I will do this. Pagkatapos, sige, magkasundo tayo. Ganun po yan. Ngayon, meron tinatawag po tayong, ito yung pamilyar na covenant sa Biblia. Adamic covenant, Noahic, parang, hindi ko ma-pronounce. Noahic, covenant, kay Noah, hindi ko nagugunawin ang mundo sa pamamagitan ng dilubyo. Yan ang covenant yan, ha? Abrahamic covenant, Mosaic covenant, priestly covenant, Davidic covenant, at yung pang-pito, new covenant. Actually, marami pa eh. Sa research ko, 14 eh. Pero iba, duplication na lang eh. Parang pare-parehas na. Pero ito yung pinaka-familiar, common. Ngayon ang tanong ko sa inyo ito. When he said, a new covenant has made the first obsolete. Sa tingin ninyo, ano yung tinutukoy dito, yung old covenant, dito sa pitong ito. Sa pitong ito, mga kapatid, ano kaya yung tinutukoy na ginawa ng Diyos na obsolete na? But whatever is becoming obsolete and then growing old is ready to disappear. Ano kaya dito sa pitong ito? Hula lang. Hula. Ano sa palagay ninyo? Adamic covenant ba yan? Noahic covenant? Abrahamic, Mosaic, priestly, Davidic, or new covenant yun? Ano sa palagay nyo? Yung tinutukoy dito na dating covenant na wala na. Pagkatapos, ngayon, binigyan ng panibagong covenant. Sa palagay lang natin, ano po ang tinutukoy dito? Sa palagay nyo? O hindi kayo mapalagay? Okay, sa akin, sa karkula ko, sa pag-aaral ko, ang tinutukoy dito, base, kasi wala kayong Biblia eh. Yan ang kagandahan pag may Bible eh. Pag binasa nyo, mga kapatid, ang tinutukoy dito, Mosaic Covenant. Mosaic Covenant. Ano to? Ano yung tinutukoy sa Mosaic Covenant? Yung pagbibigay ng 10 utos ng Panginoong Diyos. At hindi lang yon, yung mga commandment ng Panginoong Diyos doon sa tabernacle. Kung paano maghahandog, kung paano magkakaloob, at kung paano magsasakripisyo para sa kasalanan ng tao. So yun ang tinatawag na old covenant. Sabi nga nun, wala na yun. Ang binibigay ko ngayon ay new covenant. New covenant. So tingnan natin. Sabi nga nun dito, new covenant. For if the first covenant had been faultless,
there would have been no occasion sought for second. Sabi nga nun, kasi may problema yung unang covenant eh. Nagbigay ang Diyos ng utos. Sinunod ba nila? Hindi. Hindi nila sinunod. Nagbigay ang Panginoong Diyos ng mga stipulation para sa paghahandog. Sinunod ba nila? Hindi nila sinunod po. So nagkaroon ng problema. Kaya nagbigay ngayon ng pangalawang covenant. Tanong, ano ang new covenant? By description, madalian lang. Ito ang tinatawag nating new covenant. Christians believe that Jesus is the mediator of the new covenant and that the blood of Christ shed at His crucifixion is the required blood of the covenant. As with all covenants between God and man described in the Bible, the new covenant is considered a bond in blood sovereignly administered by God. It has been theorized that the new covenant is the law of Christ as spoken during His Sermon on the Mount. Mamaya, gugunitain natin ang kamatayan ng ating Panginoong Kristo. Pansinin niya, pag inangat ko yung saro, pag inangat ko yung wine o yung saro, ano binabanggit ko? Yun nandoon sa Corinthians. And this is now the new covenant. At ito ngayon, bagong tipan sa aking dugo. So ang tinutukoy ng new covenant dito, mga kapatid, ay yung kamatayan ng ating Panginoong Kristo at ang mediator noon, walang iba kung hindi ang ating Panginoon. So yun ang new covenant, yung pangalawang tipan. So, bakit ito better? Yun ang pag-usapan natin. Bakit ito nakahihigit doon sa Mosaic Covenant? At bakit inalis ng Panginoong Diyos ang Mosaic Covenant? Meron po ako nakitang tatlo. Number 1, it is ministered by superior high priest. Number 2, it is ministered in a better place. And number 3, it is founded on better promises. Bakit nating sinabi at bakit sinabi ng writer ng Hebrews na mas better ang new covenant ng ating Panginoong Hesus kaysa doon sa old covenant na ni Moses? Meron tatlong dahilan. Number 1, it is ministered by the superior high priest. Alam naman natin, di ba merong handog, merong high priest na pupunta doon sa, pagkatapos maghahandog, sa Holy of Holies. Ngayon, yung high priest na yon, mga kapatid, may problema. Ito problema yan. Now, the main point is this. What has been said is this. We have such a high priest who has taken his seat at the right hand at the throne of God, of the majestic in the heavens. Ang sabi dito, now, the main point in what has been said. Ibig sabihin, so, ano kaya yun? Ano kaya yung sinabi? Nakalagay, what has been said. So normally, kapag nabasa nyo sa Biblia yan, ano gagawin mo? Balik ka sa taas. What has been said What has been said? So ano gawin mo? Balik ka sa taas. Balik ngayon tayo sa taas. Ito yung sabi. So much the more also Jesus has become the guarantee of a better covenant. The former priests on the one hand existed in greater numbers because they were prevented by death from continuing. But Jesus, on the other hand, because He continues forever, He holds His priesthood permanently. Okay, tingnan natin. Ano yung dahilan bakit better priesthood ang ating Panginoong Hesukristo? Meron po ako nakitang tatlo dahilan. Una, His priesthood is perpetual. Banggitin nga po natin, perpetual. Ibig sabihin, nagpapatuloy. So much, the more, also, Jesus has become the guarantee of a better covenant. The former priests, on the one hand, existed in greater numbers. Mga gano'ng karami yun? Marami. Bakit? Bakit marami? Because they were prevented by death from continuing. Siyempre, high priest ka. Mga ilang taon lang yun. Siguro mga 90. Pagdating mo ng 90, ugod ka na. Pagkatapos, mamamatay ka. Pag namatay ka, pwede ka pa ba makapagpatuloy? Siyempre, hindi na. Patay na eh. So, ano mangyayari? Papalitan siya ng panibagong high priest. Mamamatay na naman ang high priest. Papalitan. Papalitan. Nakalagay prevented by death. Tanong, mga kapatid, si Jesus Christ bilang high priest, prevented by death? No. Hindi na. Namatay nga siya. Pero nabuhay na maguli. At yung kanyang priesthood, mga kapatid, permanently
wala nang iba pang lalabas na high priest, wala nang iba pang lalabas na saserdote na mamamatay na katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Malinaw eh. Ba't hindi nila maintindihan? Ba't hindi maintindihan ng mga Hudyo? Ang ating Panginoong Hesukristo, siya na yung high priest, pinakamataas na hindi na mamamatay uli. Yung mga priest nila namamatay eh. Pero yung Panginoong Hesukristo, yung priesthood niya, mga kapatid, perpetual, for life. Lagi siyang namamagitan. Laging nandiyan lang siya. Mamaya pag-uusapan natin yan. Laging nandiyan lang siya. Laging namamagitan lang siya. At hindi na muling mamamatay ang ating Panginoong Hesukristo. Tingnan pa natin ang pangalawa. Number 2, He is able to save. He is able to save. Sabi, therefore, He is able to save forever those who draw near to God through Him, since He always lives to make intercession for them. Yung high priest, pwede ba siyang magligtas? No. Hindi siya pwedeng magligtas. Ang sasabihin lang sa kanya, may kasala ka. High priest, kasala ako, nangupit ako eh. Dinaya ko yung boss ko. Ito ang isang ibon. Ihandog mo. Pero makagagarantya ba siya na nailigtas, napatawad siya? Hindi pwedeng. Gagawin lang ng high priest, mga kapatid, ay ihahandog yun, kakatayin lang yun, pagkatapos ay ihahandog sa Panginoong Diyos. Pero si Jesus Christ, nakalagay dito, therefore, He is able also to save forever. Lahat ng lalapit sa Kanya, lahat ng tatawag sa Kanya, lahat ng mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, He is able to save. Kayang iligtas ng ating Panginoong Hesukristo. Wala na iba pa. Superior ang kanyang priesthood. Ang mga tao, ang mga dating saserdote, namatay. Walang nailigtas. Pero ang ating Panginoong Hesukristo, lahat ng dudulog sa Kanya, magkakaroon ng kaligtasan. Tingnan natin ang pangatlo. He is without sin. Sa palagay nyo, yung mga high priest noon, may kasalanan o wala? Meron. So mangyayari, maghahandog din siya para sa kanyang kasalanan. Yung high priest noon, maghahandog din siya para sa kanyang kasalanan. Bakit? May kasalanan din naman siya. Pero si Jesus Christ, for it was fitting for us to have such a high priest, holy, innocent, undefiled, separated from the sinners, and exalted above the heavens, who does not need daily, like those high priests, to offer sacrifices, first for his own sins, and then for the sins of the people. Yung mga dating high priest, maghahandog sila, first for his own sins, and then for the sins of the people. Pero Jesus Christ, innocent, undefiled, walang kasalanan, hindi nagkasala. So wala siyang ihahandog para sa kanyang sarili. Ang ihahandog niya lamang para sa kasalanan ng lahat ng tao. Superior. Ang priesthood ni Jesus Christ, malinaw. Sapagkat siya lang ang high priest na hindi po nagkasala. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, na walang ibang, kasi ngayon, ang mga tao, tiniyo, nung mahal na araw, pardon the illustration, sino sa inyo mga taga Pampanga rito? Siyang na naman ang nagpapako sa krus. Siyang, nagpapako sa krus. Pinakikinggan ko pinanonood ko, mga interview. Kakapain pa yung peklat, kakapain pa na gano'n. Dito, itong last year, dito ako pinako. Para ano? Para tulungan ang ating Panginoong Hesus? Hindi na eh. Hindi na muli siyang mamamatay eh. Para ano ang gawin mo? Akala ba natin kaya nating tumbasan? Akala ba natin kaya nating bayaran ang ating mga ginawang kasalanan? Hindi. Kahit anong lakad mong paluhod, kahit anong hampas mo sa sarili mo, ganun ang ginagawa ng iba eh. Pero dito, malinaw mga kapatid, kinakailangan yung maghahandog ay walang kasalanan. Tanging ating Panginoong Kristo lang yun. At yung kanyang handog ay sapat. Kaya sabi natin sa pangapat, His offering is once and for all. Isang beses lang. Hindi na pwedeng mamatay uli si Jesus Christ. Hindi mo na pwedeng uling ipako ang ating Panginoon. Wala nang iba pang Kristo na mamamatay. Merong ibang lalabas na Kristo, sa sabungan lang yon. Pero dito, wala nang ibang Kristo na mamamatay pa.
liban sa ating Panginoong Hesus. Because this He did once and for all when He offered up Himself. Ibig sabihin ng once, siyempre, isang beses lang, and for all, para sa lahat ng tao. Hindi lang pang Hudyo, hindi lang pang Jew, hindi lang pang Pilipino, kundi para sa lahat ng tao. In-offer niya ang kanyang sarili. Pangalawa, it is ministered in a better place. Bakit sinabi natin na ang covenant, the new covenant, is superior and better? Sapagkat it is ministered in a better place. Ito, maikli lang ito. Dahil lilinawin ko ito next week. Next week po natin lilinawin yan sa chapter 9. Bakit? Tingnan niyo. A minister in the sanctuary and in the true tabernacle. Tingnan niyo. Merong binabanggit ditong true tabernacle. At that time, nang mamatay si Jesus Christ, asan yung tabernacle? Nang mamatay si Jesus Christ, nasan ang tabernacle? Alam niyo kung nasan? Nasa loob ng templo. King Herod, yung itinayo. 3 templo po, mga kapatid. Alam natin, ha? Yung unang templo, tinayo ni Solomon. Pagkatapos nagiba yun, nung lumabas sila at bumalik galing sa pagkaalipin, ni-revive yun, nawala na rin yun. Yung pangatlong templo, yun ang nag-exist na templo ngayon. Noon, at that time. Sabi dito ng writer ng Hebrew, hindi. Merong true tabernacle. True tabernacle. Tingnan ninyo. For every high priest is appointed to offer both gifts and sacrifices, so it is necessary that this high priest also have something to offer. Now, if he were on earth, he would not be a priest at all, since there are those who offer the gifts according to the law, who serve a copy and shadow of the heavenly things. Yung tabernacle na nandirito nung sa lupa, na katulad nung ginawa ni Moses, mga kapatid, copy lang yun, photocopy lang yun. Meron na palang Xerox noon. Ito, Xerox kakalagay. Copy yun. Copy lang yun. Xerox, shadow of the heavenly things. Just as Moses was warned by God when he was about to erect the tabernacle. For, sabi, see, he says, that you make all things according to the pattern which was shown you on the mountain. Sabi ng ibang komentary, ganito yan. Nakita ni Moses yung actual na tabernacle sa heavenlies. Nakita ni Moses yun. Pagkatapos, yun ang pattern. Sabi nga, winarning nga siya. See, he says, that you make all things according, dapat eksakto ha. Yung kulay, eksakto. Yung sukat, exactly yan. Sabi nga nun, husto. Ngayon ang tanong ito, si Jesus Christ, saan niya ginawa ang sacrifice niya? Pagkatapos, si Jesus Christ, after the death ni Jesus Christ, saan niya pinapractice ang kanyang priesthood? Sa lupa? No. Hindi. Sa heavenlies. Kaya nagmi-minister siya, mga kapatid, sabi nga nun dito, in a better place. Hindi dito. Kung dito, limitado lang siya. Pupunta pa tayo doon, magpipilgrims pa tayo doon. Sa bansang yun, di ba? Sa bansang yun. Hindi mo banggit, no? Yung mga video raw kasi nga, pinadadala sa CID, sa mga simbahan. So, anong nangyayari? Makapag may minister ba siya sa lahat ng tao? Kung kinakala, pumunta tayo doon? Hindi. Hindi niya magagawa yun eh. Kasi kinakailangan pumunta tayo doon, kipray tayo sa kanya, maghahandog tayo sa kanya. Hindi. Kaya sabi dito, nagmi-minister siya sa better place, nasa heavenlies. So kung siya'y nasa heavenlies, kahit nasa ang lupalop ka ng mundo, kahit nasa ang corner ka ng mundo, kung may sulok man ng mundo, kahit nasaan ka sa mundo, at nag-offer ka ng pasasalamat, nag-offer ka ng paghingi ng tawad, naririnig ka niya, at nangmamagitan siya sa heavenlies. Yun ang interpretation ko. Sa heavenlies. Anong oras ngayon dito? Alas 9. Sa Pilipinas, 1:00. Sa Amerika, 9:00 ng umaga.
Ano? Sino pinakikinggan ng ating Panginoong Jesus pag nanalangin ka? Lahat yun. Lahat yun. Sapagkat ang lugar na kanyang kinalalagyan ngayon, mga kapatid, ay hindi po physical eh. Hindi physical world. Heavenly. Nakalagay po rito. At doon siya namamagitan. Tingnan natin ang pangatlo. It is founded on better promises. Law. Ano ba ang mapapala mo sa law? Bawa, sabi nung, tulad ng tinalakay ko nung nakaraang Friday, you shall not commit adultery. Oh, anong promise doon? Wala. Wala kang promise doon. Basta sundin mo. Yun ang law. Yun ang law. Walang promise. Walang promise ang law. Basta sinabi, ito gawin mo, yan ang gawin mo. You shall not commit adultery. Meron bang promise doon? Wala. Siguro, nakikita mo lang, Pastor, pag hindi ka nag-commit adultery, hindi ka mapapatay ng asawa mo. Maring ganon. Maring ganon lang. Pero, dito, mga kapatid, tingnan niya, there is one God and one mediator also between God and man. Ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, mayroong mga promises. Number one, the promise of God's grace. The promise of God's grace. For if the first covenant had been faultless, there would have been no occasion sought for a second. For finding fault with them, he says, behold, days are coming, says the Lord, when I will effect a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah, not like the covenant which I made with their fathers on the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt, for they did not. Tingnan ninyo, mga kapatid, tingnan niyo kung ano nangyari. Sumunod ba sila sa ating Panginoong Diyos? They did not continue in my covenant. Ano ginawa ng Diyos? Ano ginawa ng Diyos? They did not continue. Kasi binigay niya na eh. You shall have no other gods. Dinilagay niya. 10 utos. Pagkatapos, nung bumababa si Moses, ano ang nangyari sa nakakita nila? Sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Pagkatapos yung iba pa, ganun din. So, anong ginawa ng Diyos? Pinagpapatay. Pinagpapatay yung makukulit. Sabi mo sa katabi mo, namumuro ka na. Pinagpapatay ng Diyos yun. Yun ang law sa Old Covenant. Sabi gano'n, ito, dapat mong gawin. Pag hindi mo ginawa, patay ka. Adultery. Ano sabi sa adultery? Deuteronomy. Kapag nagkasala ka na adultery, at maging yung pinagkasalahan mo, kung ikaw ay lalaki, kung babae, yung dalawang yun, papatayan. Papatayan. Yun ang law. Yun ang law. Walang grace. Pero dito, tingnan ninyo. Sabi nga nun, for they did not continue in my covenant, and I did not care for them, says the Lord. Sabi nga nun dito, I will effect a new covenant. I will effect a new covenant under grace. Ito tiyak ko walang magtataas ng kamay. Halimbawa lang, sino sa inyo ang nagkasala na adultery? Taas ng kamay. Tingnan nyo, walang nagtaas ng kamay. Sa Old Covenant, patay ka. Sa Old Covenant, patay ka. Sa New Covenant, mga kapatid, grace eh. Grace, binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon. Magbago, humingi ng tawad, magbalik loob, magrepent sa Panginoong Diyos. Samantalahin mo yung grasya ng Diyos. Nandun yung mercy ng Diyos. Nandun yung biyaya, nandun yung pagpapala ng Panginoong Diyos. So yung New Covenant, mga kapatid, andun yung grasya ng Diyos. Maging doon sa pag pinag-aralan mo yung mga bagong utos ng Diyos. Kasi kung ipaparallel mo ito sa Sermon on the Mount, from chapter 5 to chapter 7, yung pagpapatawad, yung mga ganon, yung blessed is the man, mahirap gawin Mahirap gawin. Pag sinampal ka sa kaliwang pisngi, ano gagawin mo? Sabi sa Sermon on the Mount. Ano sabi? Anong kautusan ng ating Panginoong Jesucristo? Gaganti ka ba? Hindi. Ano gagawin mo? Bigay mo pa yung kanan. Ito pa. Mahirap yun Mahirap yun. Karaniwang reaction natin, pag sinampal ka sa kaliwa, bibigyan mo ng kanan Pag binato ka, anong gagawin mo? Pag binato ka, sabi nga, batuhin mo ng tinapay. Sa atin, iba? Pag binato ka ng tinapay, batuhin mo ng garapon. Ng tinapay din, sa garapon. Iba, mahirap. Pero,
Sa New Covenant, may grasya ang Diyos para masunod mo ang pinag-uutos ng Panginoon. Sa sarili mo, hindi mo kaya. Yun ang interpretation ko eh. Sa sarili mo, hindi mo kaya. But there's the grace of God. Your grace amazes me. Ang ganda ng awit, ha? Mamangha tayo sa biyaya ng Diyos. Hindi mo kaya. Pero dahil biyaya ng Diyos, gagawa mo. Yun ang ganda rito. Merong better promises. Tingnan po natin ang pangalawa. Sabi sa pangalawa, the promise of internal change. Magbabago ka. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my laws in their minds, and I will write them on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. Sabi, Pastor, para sa mga Hudyo lang yan. Hindi. Kasi may ibang interpretation, millennial kingdom to. Sabi ko, no. Final culmination, maaari. Pero dahil inaugurate ito ng ating Panginoong Jesus, nang siya'y namatay, lahat na nagtitiwala sa ating Panginoong Kristo, mayroong power to change sapagkat binago sila from the inside. Internal change. Noon, Old Covenant, saan nakasulat ang kautusan? Tablets. Akala nyo ngayon lang ang tablets? Noon na, may tablets na, mga kapatid, ha? May tablet na. Hindi lang ginaganon, pinapalo sa ulo ng tao. Hindi. Kasi ganoon na nangyari nun, binato ni Moses, ano? So, hindi lang may tablet na noon. Pero, yung andun ang law. Ito, basahin mo, pupunta ka pa para basahin mo. Pero yung New Covenant, my laws, in their minds and in their hearts. Nasa puso natin, Nasa isip natin, nasa puso natin. So kahit saan ka pumunta, dala-dala mo yung utos ng Panginoong Diyos. At pinapractice mo ang utos ng Panginoon. So mayroong internal change. Mayroong pagbabago. Kaya nga sabi ng Biblia, ang sino mang nakikristo ay siyang bagong nilalang. Lahat ng bagay ay nagsilipas na, narito, siya naging bago. Binabago ng ating Panginoon. Napakaganda. Napakaganda ng New Covenant ng ating Panginoong Jesucristo. Pangatlo, the promise of forgiveness. Patatawarin ka. Talagay dito. A New Covenant has made the first obsolete. Wala na, binaliwala na. But whatever is becoming obsolete and growing old is ready to disappear. And they shall not teach everyone his fellow citizen and everyone his brother, saying, know the Lord, for all will know me, from the least to the greatest of them. For I will be merciful to their iniquities, and I will remember their sins no more. Tiniyak na sa New Covenant, may tiyak na kapatawaran ng kasalanan. Hindi yung katulad ng sinabi natin noon, na yung mga pinatay na hayop, tinakpan lang ang kasalanan mo. Pero nandun pa rin yun. Pero sa New Covenant, guarantee na pinatawad tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Panghuli, the promise of eternal blessings. Nung sinulat ito, mga kapatid, ang existing temple noon, yung kay Herod, na tinayo ni Herod. Sabi ganun dito, mawawala yun. Lahat ng practice na yun. Mawawala doon sa practice doon. A new covenant, He has made the first obsolete, but whatever is becoming obsolete and growing old is ready to disappear. Tingnan niyo, okay? Nangyari na, hindi pa. Hebrews, most probably, sinulat ito 50s, between 50s to 60 ADs. So, whatever is becoming obsolete, yung old daw, magiging obsolete na, is ready to disappear. Nangyari na o hindi pa? Tingin lang natin, nangyari na o hindi pa? Interpretation, mga kapatid, nangyari na. Alam niyo kailan? 70 AD. Destruction of Jerusalem. Sinira yung templo. Kaya wala na ngayon natitira sa templo. Alam niyo kung ano na lang ang natitira sa templo? Yung Wailing Wall. Yun na lang. Pinedict na Madidisappear na yan. Mawawala na yan. Ang matitira na lang, yung new covenant ng Diyos.
na sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, kahit nasaan ka nandoon, pwede kang humingi ng tawad sa Kanya, pwede kang lumapit sa Kanya, pwede kang dumulog sa Kanya, pwede kang patawarin ng Panginoong Diyos. At meron kang eternal blessing na galing sa atin pong Panginoon. Nasaan ka? Old Covenant na umaasa sa kautusan? Umaasa sa sarili mo? Umaasa sa sarili mong pagsisikap para magkaroon ka ng kaligtasan? O sa New Covenant, panibagong kontrata? Ano pipirmahan mo? Pinirmahan nyo ng dugo ni Jesus Christ. Instamp yun. So wala kang karapatan eh. Siya yung nag-stipulate nun eh. Ang tanong lang mga kapatid, tatanggapin mo ba o hindi? Hindi tulad ng mga covenant between man to man. Pwede bang Lord tumawad? Pwede ba Lord na magta-tithes na lang ako? Pwede ba Lord? Hindi. Hindi ganun ang covenant between God and man. Ang sabi lang ng Diyos, this is my new covenant. The covenant of the blood of Jesus Christ. Tanggapin mo o hindi. Pag tinanggap mo, eternal blessing ka. Pag hindi mo tinanggap, condemn ka. Yun po ang ibig sabihin ng covenant. The superiority of Christianity. We have a new and better covenant. It is ministered by superiority of Christ, superior high priest. It is ministered in a better place, and it is founded on better promises. Tayo po yumuko, tayo po manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa iyo sapagkat pinaunawa mo sa amin na mayroong panibagong kasunduan na ginawa ka. Hindi namin pwedeng baguhin, hindi namin pwedeng i-edit, hindi namin pwedeng sirain. It's either natatanggapin lang namin o tatanggihan namin. Salamat, Panginoon, sapagkat ang bawat isa po sa amin, tinanggap na si Jesus lang ang tagapagligtas. Ang kanyang dugo lang, Panginoon, ang nabuhos sa bundok ng Kalbaryo. At ito lang ang magiging daan ng amin pong kaligtasan. Maraming salamat, Panginoon, sa New Covenant na pinagkaloob mo po, Panginoon, sa amin. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen.